Praise you, Jesus. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. Jesus. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Palang umaga po, Pastor Joseph, Brother Joseph, from Taiwan. Purihin po Panginoon. Kumusta po kayo dyan sa Taiwan, mga kapatid? Kumusta po yung sitwasyon nyo dyan sa Taiwan? Nawa ay kayo iniingatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pagpalang umaga po, Brother Daniel Bautista. Purihin ang Panginoon. Palang gabi po, Brother JB. Umaga, Brother JB. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Gising pa din ito si Brother JB. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sige po, tayo po muna umawit sa ating Panginoon at muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon. Dito po tayo sa Door of Faith, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, awit muna po tayo sa ating Panginoon bago po tayo mag-aral ng salita ng ating Diyos. Hallelujah. I stand in awe you. Kung alam niyo po itong awitin, mga kapatid, sabayan niyo po kami sa pag-awit. Thank you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, pasasalubungan namin kayo ng papuri, parangal at pagdakila, aming Ama. Beautiful beyond description. Thank you, Lord. But lost for words. Hallelujah. Wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard can grasp your infinite wisdom. Who can fathom the depth of your love? Beautiful beyond description. Thank you, Jesus. Hallelujah. Enthroned above, I stand. Hallelujah. I stand in awe of you. I stand. Hallelujah. Tatayo kami, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok. Tatayo kami sa aming pananampalataya, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, O Diyos. Hindi kami mapipigilan ng anumang mga pagsubok, anumang mga problema na pinagdadaanan namin, Panginoon, upang hindi namin ibuka ang aming mga labis sa umagang ito, upang hindi namin sambitin, hallelujah, ang papuri, hallelujah, ay para lamang po sa inyo, Panginoon. Glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. I standing on of you, O God. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na sa kabila ng mga pinagdaraanan namin mga pagsubok at problema, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya, O Diyos. Tunay nga, Panginoon. Hallelujah. Na kami, O Diyos, ay patuloy at patuloy, Panginoon. Hallelujah. Nasasambitin namin ang mga papurit pagsamba sa inyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Dahil kayo ay karapat dapat, Panginoon, na papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, aming Ama. Hayaan niyo po sa umagang ito na kami po'y inyong tulungan, Banal Espiritu, habang kami po'y nag-aaral niyong salita, ay kayo po'y malaya na makapangusap sa bawat sa amin. Hallelujah. Kayo mismo, Banal Espiritu, ang mag-minister sa bawat sa amin, O Diyos. Hallelujah. Kayo po mismo magbigay sa amin
ng revelation nyo ngayong umagang ito, Panginoon. Yes, Lord Pagpalain nyo Jesus. po, O Diyos, lahat ng mga kapatid na mga kasama po namin through online at yung mga manonood pa, O Diyos, ng record na morning devotion na ito, aming Ama, ay pagpalain nyo din po sila ngayong pa lamang po, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain nyo po inyong salita at pagpalain nyo po, Panginoon, ang inyong lingkod, aming Ama. Maraming pong salamat, O Diyos. Purihin po kayo. Ito po ay panalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Muli ay mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. So, sa DFC Egypt, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, mapagpalang umaga rin po diyan sa inyo, sa Pilipinas, sa Taiwan, Singapore, at sa Taiwan, sa iba pang mga bansa na mga nanonood, ay tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon at lagi tayong samahan ng ating Diyos. Hallelujah. Ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito na mensahe ng Panginoon ay nasa aklat ng Genesis. Okay? Genesis chapter 7 verses 1 to hanggang sa sumusunod. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At alam niyo, Panginoon, alam niyo mga kapatid, na ang title ng ating pag-aaralan ay nung isang araw ay binigay sa akin ng Panginoon. At kanina, purihin ng Diyos. Tunay na mayroon na naman akong naranasan na patotoo na galing sa ating Panginoon. Na kung iisipin natin ay imposible sa atin, pero posible sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, ang title po ng pag-aaralan natin is Your testimony or our testimony is the manifestation of the power of God. Amen? You or our testimony is the manifestation of the power of our God. Amen? So, purihin ang Diyos. Katulad po ni Joseph o ni Jose dito sa ating pag-aaralan sa chapter 37, hallelujah, ng Book of Genesis, verses 1 hanggang sa sumusunod, hallelujah, ay ang makikita po natin dito ay yung buhay ni 37 po, hindi po 7. Okay po, kukorek ko lang po. So, Genesis chapter 37, verses 1 hanggang sa sumusunod. Hindi po chapter 7. Amen, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, ang pag-aaralan po natin dito ay yung buhay po ni Joseph o ni Jose, hallelujah, kung paano po na naging matagumpay yung buhay niya. Amen. At alam nyo, ito'y lagi na natin itong madalas na natin itong naririnig itong mensahe ng Diyos na ito, mga kapatid. Pero ngayong umagang ito, mga kapatid, nais ng Panginoong paalalahanan tayo ng bagong isang revelation, hallelujah, ng bawat mga patotoo natin, mga kapatid, is the manifestation of the power of God. Hallelujah. Kaya nga po ay encourage you, brother and sister, lalo na doon sa mga baguhan at matatagal na, amen, na nakakakilala sa Panginoon, pag po panahon ng pagtetestimony, ay wag na po tayo na mahiya na tumayo. Amen. Dapat nagpapaunahan pa po na tumayo, di po ba? Ika nga po ay first come, first serve. Tama po ba? So, kapag kinulose na ng MC, so sa susunod ka na lang na linggo makakapagpatotoo. Hallelujah. Doon sa church. Pero sa mga kasama natin, so everyday, pwede ka namang magpatotoo. Amen. Sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. At sabi nga po dito, magbasa po tayo ng ilang talata. Hallelujah. Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan. Ang lupaing tinitirhan din dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bedha at ni Sepa na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaya sa iba niyang mga anak kaysa sa kanyang niyang mga anak
dahil matanda na siya nang isilang si Jose. Hallelujah. Kaya itinahin niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang mapansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanyang ama kaysa sa kanya, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masakit na salita. Isang gabi, na naginip si Jose nang isinalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya, sapagkat ito ang isinalaysay niya, na naginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng iba pang mga ibinigkis at nagsiyukod. Sinabi ng kanyang mga kapatid, ano, magiging hari ka at mangunguna sa amin? Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling na naginip si Jose at isinilaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Hallelujah! Sinabi niya na nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang labing isang bituin na yumuyok ko sa akin. Sinalaysay din ni Jose ang kanyang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin na kami ng iyong ina at ang mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo? Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay inilihim na lamang ang bagay na ito sa kanyang puso. Amen. Doon muna po tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pero ito po yung pong mula sa verse 1 hanggang sa huli po, yung buhay ni Jose, kung paano po niya naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. At dito po sa sitwasyon na ito, ay makikita natin yung testimony ni Joseph. Hallelujah. Yung iba nga po, sinasabing si Joseph the Dreamer, kasi nga lagi siyang binibigyan ng panaginip ng ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At sa Tagalog naman po yung Jose. Hallelujah. At yun nga po mga kapatid, makikita natin dito kung paano nagkaroon ng napakagandang testimonya o testimony itong si Jose o si Joseph. Purihin ang Panginoon. Pero mga kapatid, hindi madali na nangyari sa buhay ni Joseph o ni Jose yung bagay na yon. Marami siya pinag-aadaanan. Number 1, naiinggit sa kanya mga kapatid niya, nagagalit sa kanya. Anong unang ginawa sa kanya? Pinagtangkaan siyang patayin. Hallelujah. Tapos yung isang kapatid niya, ginamit ng Panginoon para hindi siya patayin. So, nagbigay na lang siya ng suggestion, hulog na lang sa balon. Amen? At pangalawa, ibinenta naman siya ng kanyang mga kapatid. So, maraming mga bagay na nangyari. Hallelujah. Pagpalang umaga po, Pastor Marvin. Andyan po sa DFC Tayabas, Pastor Marvin sa Quezon Province. Doon po sa lugar namin, purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, hindi po madali itong pangyayaring ito sa buhay ni Joseph or ni Jose. Pero mga kapatid, makikita natin dito na nagkaroon siya ng testimony o testimonya dun sa mga pinagdaraanan niya. Kaya mga kapatid, sa bawat sitwasyon natin, sa bawat mga pinagdaraanan natin, yan po ay mga testimonya natin, hallelujah, na pwedeng maparangalan ang Diyos kapag tayo ay nagtestify. Dahil that is the manifestation of the power of God. Yung pong testimonya natin, ibig sabihin, buhay ang Diyos, kumikilos ang Panginoon, gumagawa siya dun sa mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay ginagawa ng Diyos. Hallelujah. Kanina nga po mga kapatid, talagang purihin ang Panginoon habang ako po'y galing sa Al-In, sa Al-In po dito sa sa probinsya ng UAE. So galing po ako doon, nag-site visit ako at mayroon po akong schedule ng interview dyan sa university sa Pilipinas. Purihin ang Panginoon. At alam nyo, 9:30 ng umaga dyan,
1:30 ng ng hapon diyan sa Pilipinas, at dito naman po ay 9:30 ng umaga sa UAE. At inaabangan ko po 'yon, at talagang nagready ako. Yung cellphone ko dapat naka full charge, mayroon pong data yung cellphone ko. Dapat pagka nagbigay na ng link makakakonek na ako. At hanggang sa nag-screenshot na nga ako, sa madalit salita, nag-follow up na po ako at sabi magantay lang ng reply. At alam nyo mga kapatid, talagang purihin ang Diyos. Dahil sa kung kalooban ng Panginoon, na sa bawat isa sa atin mga kapatid, bilang tayo lingkod ng Diyos, kung yan ay kalooban ng Panginoon, mangyayari at mangyayari sa'yo. Kaya to God be the glory mga kapatid. Talagang naiiyak ako kanina habang papauwi na kami dahil nararanasan ko muli yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? To be honest, ako po ay hindi naman ako graduate ng anumang degree dyan sa bansang Pilipinas. Amen? Ako po ay high school graduate at nakapag-aral po ng Bible School. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Dahil alam ko po na kapag kainuna natin ang Panginoon doon sa desire natin na pwedeng mangyari sa buhay natin, kapag inuna natin ang Panginoon, ang Diyos ang gagawa ng kanyang kaparaanan. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. At yun na nga po, at siguro dyan sa Taiwan ay naipakita ng Pastor Paul yung binigay po sa akin na license dito sa pinagtatrabahuhan ko po. Ginawa akong electrical supervisor. From electrician, ako po ay pinromote as electrical supervisor. To God be the glory po. Hallelujah. At hindi kalaunan po ay mayroon pong kumuha sa akin na isang company doon din po sa loob ng project na kung saan nandun po yung company namin. So tapos na po ang kontrata ko, so lumipat ako sa kanila. At alam nyo, talagang sumasakit din ang ulo ko sa ginagawa ng Panginoon. Hallelujah, purihin ang Diyos. Bakit? Anong nangyari? Binigyan ako ng license as electrical engineer naman. So, sabi ko nga sa Panginoon, nagpipray ako, Lord, kaya ko po ba ito? Yung electrical supervisor nga po, nagpipray ako sa Panginoon, Lord, kaya ko po ba ito? Panginoon, ngayon, electrical engineer naman, Lord, kaya ko ba ito? Hindi ako nakagraduate dyan sa Pilipinas ng anumang university. Pero naglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Yun yung isang bagay na pwede nating sabihin, hallelujah, na ako'y naglilingkod sa Panginoon sa biyaya ng Diyos. At alam nyo, to God be the glory. Yung lahat ng mga experience na yun, lahat ng ginawa ng Panginoon, hallelujah, nagamit ko po kanina doon sa interview ko po. Kasi ako po ay nag-apply sa isang university para mag-aral po ng BSEE, Bachelor of Electrical Engineering po. So, yun po yung pinag-pray natin, kung kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga, kung kalooban ng Panginoon, doon pa lang sa mga documents, napakarami na po. Masakit sa ulo yung pagpo-provide ng mga documents. Pero to God be the glory mga kapatid. Ang Diyos ang kumikilos. Ang Diyos ang gumagawa. Kanina, kausap ko yung dean doon sa university na yun. Ini-interview ako. Kasi final interview po. Pag hindi nakapasa, hindi ka pwedeng mag-aral. Pero to God be the glory. Alam nyo, talagang sabi niya, okay, ikaw ay i-recommend ako na. You are ready for recommendation para mag-aral na. Kaya to God be the glory. Hallelujah. Ano po, pasensya na, may dumaan bagyo po dito. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, ayun po, pasensya na po na wala po, may dumaan bagyo. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, ano po nangyari mga kapatid? Galak na galak ako sa Panginoon. Bakit? Sabi ko nga, hindi naman kami mayaman, mahirap lang kami, pero alam nyo mga kapatid, kung ang pananampalataya natin, mamamatay tayong mahirap, naglilingkod tayong mahirap, mangyayari sa buhay natin yan. Pero kung ang ating pananampalataya ay tayo ay naglilingkod, bagamat mahirap, magiging maayos, hallelujah, pasasaganain ng Panginoon ang ating buhay. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Kung ganun ang ating paniniwala mga kapatid, whatever, kung ano yung edukasyon ng ating buhay, ang Diyos ay gagawa at kikilos sa ating buhay. Pero kung ang pananampalataya natin, naglilingkod ako sa Panginoon, mahirap ako naglilingkod, mamamatay ako mahirap,
Saludo po ako sa inyo. Bakit? Ganun po kayong mamamatay. Pero kung ang paniniwala natin dahil ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan, mga kapatid. Amen? Ang Diyos po natin ay buhay at makapangyarihan. Tandaan po natin yan. Tayo mga anak ng Diyos. Hindi tayo mahirap. Hallelujah. Siguro sa panahon ng mga pagsubok at problema, mahirap tayo. May pinagdadaanan tayo. Pero yun po'y isang manifestation yan ng ating testimonial na makikita ng mga tao na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, mga kapatid. Kaya alam nyo, talagang to God be the glory. Itong this coming next month, August, mag-i-start na po ako ng klase. At 1 taon lang po ito, mga kapatid. 1 taon lang po ito. Kaya ako po ay nagagalak. By next year, another testimonial na naman. Hallelujah. Na nagkaroon ng isang degree. Amen. Ako, na walang pinag-aralan, pero naglilingkod sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ang kumikilos. Mga kapatid, nangyayari ang mga bagay na yan is not because of our plan. Plano yan ng Diyos. Nangyayari yan because plano ng Diyos. Ang gagawin natin, tayo mananalangin na tayo makalakad doon sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi natin alam, nandito po kami sa abroad, pero kung ang kalooban ng Panginoon, pauwiin kami ng bansang Pilipinas, kasama ng asawa ko po, nandito po kami sa abroad, tayo po'y makapaglilingkod pa rin sa Pilipinas na mayroon po tayong pinansyal ng Diyos ang kumikilos. Amen po ba? Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos, pero isang tiyak, mabuti po ang plano ng Panginoon. Natatandaan niyo po ba sinasabi ng Pastor Joseph, ng Pastor Joseph at ng Pastor Masaredo, na ang Diyos ay mayroong ginawang mabuting bagay sa atin, at kung anong pinasimulang mabuting bagay ng Diyos sa atin, mga kapatid, tatapusin ng Diyos sa mabuting bagay yan. Kaya mga kapatid, I encourage to each and everyone na mga kapatid, lalo na yung mga bagong nakakakilala sa Panginoon, huwag po tayong mahiya, na i-testimony natin yung ginagawa ng Diyos. Maliit, malaki, hindi po yun sa laki o sa liit. Ang mahalaga po na mayroong manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. May manifestation ng ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen po ba mga kapatid? It's not about na kung nakakahiya. Ay ito lang yung tinugon sa akin ng Panginoon. Wala akong pangsaing na 1 kilong bigas. Nagkaroon doon sa labas ng bahay namin. Nagpadala ng Diyos, nanalangin lang ako. Hindi ko alam kung sino nagbigay. Malaking bagay po yun. Tandaan po natin, walang maliit at malaking patotoo. Dahil lahat ng bagay na yon, that is the manifestation of the power of God. Amen? Kapangyarihan po ng Diyos yon, mga kapatid. Kaya tanggalin na natin yung maling kaisipan na, naku, nakakaya namang tumayo. Si brother, si sister, si pastor, tumayo dun sa pulpito, tinistify, nagpray ng sasakyan, walang pera, pero nagkaroon ng sasakyan. Ay ako, 1 kilong bigas lang. Minsan mayroon pong ganong pagkilos ang kaaway. Hallelujah. Kaya mga kapatid, be aware. Wala pong maliit, walang malaking patotoo. It because all of that is a manifestation of the power of God. Amen? Kapangyarihan po ng Diyos. Yung lahat ng bagay na yun. Kaya mga kapatid, tayo po'y magpatuloy. Katulad ni Joseph o ni Jose, mga kapatid. Hallelujah. Na ang dami niyang pagsubok na nangyari. Anong nangyari sa kanya? Siya po'y naging tagapamahala, amen, na tagapamahala, amen, doon sa lugar nila, mga kapatid, hallelujah, na hindi niya inaasahan. Marami siyang pinagdaanan, hindi madali yung kanyang pinagdaanan, katulad natin mga kapatid, bilang Kristiyano, marami tayong pagsubok, marami tayong problema na pinagdaraanan. Pero sabi nga, hallelujah, dadaan lang yan, amen, sabi ng Pastora Never, purihin ng Diyos, nandiyan po sila sa DFC Taiwan. Daraan lang yan. Kasi noong mga panahon na may mga pagsubok din kami, hindi naman nawawala ang pagsubok, mga kapatid. Kasi tandaan natin, pagka nawala yung pagsubok, hindi na po natin mararanasan yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung pagsubok, hindi po yan nawawala. Yan po ay nandyan lang. Bakit? Para patunayan ng Diyos, hallelujah, buhay ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Alam nyo, kanina habang papauwi ako dito sa Abu Dhabi,
nasa sasakyan ako, ay umiiyak po ako, hindi ko mapigilan yung naiiyak ako sa kagalakan sa Panginoon. Bakit? Mula doon sa hindi ka nakapag-aral doon sa ng ganong sa universidad, nakapagtrabaho ka, nagkaroon ka ng experience dahil sa Panginoon. It because of the grace of our Lord Jesus. Amen po ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, lalo na yung mga kabataan, ay encourage you, maglingkod na tayo sa Panginoon. Bunga din po ako ng youth camp. Amen? 2008, nakadalo kami doon sa Mabini, Batangas. Kasama yung aking pinsan po. Amen? Kaya yung mga kabataan dyan, na nakikinig ng devotion na ito, hallelujah, lalo po kayong maglingkod sa Panginoon. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa na kapag naglilingkod sa Panginoon, ako, wala na yung future. Mali pong pananaw yan, maling paniniwala yan. Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, pasasaganain tayo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya lalo po tayong maglingkod mga kapatid. Huwag nating tingnan, ako, ay wala akong pinag-aralan. Wala akong mararating sa buhay. Mali po yun. Baguhin na natin. Ang sabi nga ng Book of Colossus, kailangan daw po yung ating kaisipan ay yung mga laman nito ay yung mga makalangit na bagay. Amen po ba? Amen. Kailangan yung laman ng ating isipan ay mga heavenly things. Para po yan ay magkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya mga kabataan, hallelujah, mga magulang, mga kapwa ko lingkod ng Diyos, mga kapwa ko mga manggagawa, this is the time, amen, na tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Bakit? Wala pong saysay ang buhay ng tao kung wala po ang Diyos sa buhay natin. Kahit na sinong pinakamayaman ang kilala natin, kung wala ang Diyos, wala si Jesus sa buhay nila, sa buhay natin, we are nothing. Pero salamat sa Diyos, dahil tayo ay biniyaya ng Panginoon na makakilala sa Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Yun po yung isang bagay, hallelujah, na pwede nating ipagmalaki. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga susunod na devotion, kung luluobin ng Panginoon, tutuloy po natin yung mensahe ng Diyos na yan, mga kapatid. Hallelujah. Talaga napakaikli lang nung oras, pero talagang ako po'y galak na galak sa ating Panginoon. Hindi dahil sa naranasan ko muli yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Nagagalak po ako dahil ang Diyos po natin ay buhay at makapangyarihan. Hindi po tayo nagkamali. Sabi dun sa awit, amen? Hindi ako nagkamali na maglingkod sa iyo. Hindi ako nagkamali na sundin ang inyong kalooban. Hindi ako nagkamali na... Sige po, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong nasain na maranasan namin ang inyong kapangyarihan, maranasan namin yung manifestation ng inyong kapangyarihan, O Diyos. Kami po'y nagagalak sa bawat araw. O Diyos, hayaan nyo po, hallelujah, bago matapos ang live worship na ito, Panginoon, hayaan nyo po na minsan pa, maranasan po palagi namin ang inyong kapangyarihan, O Diyos. Dinadalangin ko nga po, Panginoon, na lagi nyo po kaming tulungan, Banal na Espiritu, at ang Espiritu ng takot ay sinasaway ko at sinasalangsang sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, in the name of Jesus. Hallelujah. At bigyan nyo po palagi kami ng Espiritu ng katapangan na yun naman po ang binigay nyo sa amin, Panginoon, upang may testimony namin, hallelujah, ang inyong kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. It because that's your power, O God. Yung lahat ng aming testimony. Hallelujah. Maraming pong salamat. And oh God, sino man po mga nangangailangan ng kagalingan physically, ano man ang kanilang mga nararamdaman sa kanilang mga physical na mga katawan, sa pangalan ni Jesus, I speak healing upon healing right now in the name of Jesus. Espiritu ng pagtaas ng dugo, Panginoon, in Jesus' mighty name. Espiritu ng pagtaas ng kanilang mga sugar sa kanilang mga katawan, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Hayaan nyo na lagi naming maranasan ang inyong kapangyarihan, Panginoon. At Father God, sa mga kabataan, Panginoon, na still may doubt na maglingkod sa inyo, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ay maglingkod po sila, Panginoon. Ibigay nila ang kanilang buhay sa inyo, dahil sa inyo, O Diyos, ay mayroong totoong